Ate Connie, good evening po. Magandang gabi po. Good evening pa. We'll start in a few moments po. Wait lang po natin ng konti yung iba. Tapos mag-start na rin po tayo. Thank you. Good evening po ulit. Alright, magandang gabi po. Siguro busy yung iba, but tayo po ay magsimula na po para hindi po masayang ang oras natin sa gabing ito. So again, magandang gabi po sa inyo ulit lahat. Welcome to Light of the Mountain Church of the Nazarene Wednesday night prayer meeting sa February 18, 2025. Again, magandang gabi po sa ating lahat.
Tayo po'y manalangin. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, Lord Jesus, thank you for this wonderful opportunity to worship you in spirit and in truth. May you empower each and every one of us to give us strength, wisdom, knowledge that is coming from you, protection, blessing, and yun din, Lord, the opportunity to worship you sa aming mga ginagawa sa buhay. Lord, continue to be with us, protect us, and bless us, Lord. We give you all the glory, honor, and praise. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Again, magandang Amen. gabi po sa inyong lahat. At tayo po ay dadako sa ating mga short message this evening. So, our topic for this evening is about when you are tired. And most of us sa mga is madalas nakakapagod, 'di ba? May pagod sa trabaho, pagod sa ministry, pagod sa studies, and many more. Marami tayong kinakapaguran. Pero sabi mga kapatid sa Matthew 11 verse 28, "Come to me all you are weary and burdened and I will give you rest." Sinabi ng Panginoon na lumapit tayo sa kanya at tayo ay magbibigyan niya ng ng rest. At sa mga taong nangangailangan ng tulong, sa mga nawawala, nahihirapan at napapagod, ay ang Panginoon lang talaga ang kaya natin at pwede nating lapitan sa mga pagkakataong ito. Most of the time, hindi tayo maintindihan at hindi tayo matulungan ng tao, and talagang hindi tayo matutulungan ng mga bisyo. Kahit ano pa yan, drugs, yosi, alak, pambababae, panlalaki, or ano pang man yan, hindi po makakatulong yan i-satisfy ang ating desire or cravings, or yung sinasabi natin na hindi natin ma-feel safe tayo. And it's only when we come to Jesus, when we come to God, that we are truly secured, comforted, and safe. Sabi nga sa Gospel of Matthew, the Gospel of Matthew ini-invite tayo to come to Jesus directly. It is not only for the strong, hindi po para sa malalakas, matatalino, kundi para din to sa mga taong nangangailangan. Coming to God, hindi mo kailangan we need God in every aspect in our lives. And hopefully, this lesson that we are going to share will help each and every one of us. Now, may tatlong points tayo. Every naman tayo sa tatlong points. So, first point natin, God understand exhaustion. Hindi kanya sasabihin, hindi ka pwede pumunta sa langit dahil napagod ka, mag-serve sa akin. No, hindi ganyan. Pasalamat tayo, hindi ganyan ang ating Panginoon. And God is truly gracious, God is truly kind. Kahit na tayo ay kapalpak-palpak tayo, dami nating kasalanan, dami nating limitations, ang dami nating problema, hindi tayo hinahayaan ng Panginoon na ipabaliwala lang. We are so important to Him. Remember that He is willing, He gave His only begotten Son to die on the cross to be the payment of sin so that we may have everlasting life with God through Jesus when we accept Him. Now, even strong believers become weary. Si Jesus, to be honest if you read your Bible, si Jesus mismo, nagkaroon ng weariness, natakot siya, nangamba siya, napagod siya, at umiyak siya ng dugo. Kaya nga sinabi, diba, Father, if you can take this cup away from my hands. Diba? In the book of Psalms, kung papansin niyo yung book of Psalms, many prayer are not happy. Kung babasahin yung book of Psalms, hindi po lahat yun masasaya. David cries out to God sa Proverbs, sa Psalms, na hindi po ito puro joy, hindi ito puro kasayahan, kundi ito yung may higpit sa kanyang kalooban na humingi ng kapatawaran, umiiyak sa ating Panginoon. Ito po hindi lang po sa Book of Psalms to kalat to sa buong Bible. Not many prayers are not happy. They are honest cry. That's why when we pray to God, we should be real. Maging totoo tayo sa Kanya, na lumalapit sa Kanya. God is not surprised sa ating pagod. God is not surprised sa ating mga luha. God is not surprised sa ating mga confusion. God is not
surprise sa ating silence, because in times of pain, in times of agony, in times of sorrow, minsan wala tayong malapitan ni professional help, ni medication, ni self-care. Minsan hindi nakakatulong ito eh. And most of the time, majority of the time, we can only come to God as we cry to God and ask God for help. And God will bless us to people. God will guide us to people. God will bless us so to medication. God will guide us sa mga taong makakatulong sa atin to render this pagod, para magkaroon tayo ng renewal. And I praise the Lord that many people, hand in hand, pray to one another, help one another to grow, not just to the church but to a personal level of experience, na matuto tayong magtiwala, mag-trust, hindi lang sa mga tao kundi sa Diyos din. Hindi siya nasusurprise doon, because siya mismo, si Jesus mismo, napagod, umiyak sa langit sa Panginoon. You don't need to be okay to come to God. Come as you are. If you need God, if you need Him, come to God. Come closer to the Lord. If you have problems, huwag kang magwawalwal, huwag kang lalayo sa Kanya, kundi mas lalo ka pang lumapit sa Kanya. You only need to come. Lumapit sa Kanya. And God, katulad ng message ko nung Valentine's Day, God is like the father, the prodigal father, yung tatay ng prodigal son, na nung nakita niya yung anak niya, yung the prodigal son, tumakbo siya, niyakap niya, inalikan niya, pinaliguan niya, binihisan niya, nilagyan niya ng mga ginto, pinakain niya. Ganun ang Panginoon sa atin. So, remember, God understand our exhaustion. God understand our pain. Pero, let us remember, hindi niya pwedeng i-remove yung pain na yun. Why? Because God wants us to learn from that pain to trust God more. Kasi kung lahat na lang ng bagay magpipray tayo, Lord, tanggalin mo tong problema ko, tinanggal ng Panginoon, di ba? Parang, yun ang gusto natin. And FYI, for your information, yan din ang gusto ko, di ba? Yan din ang gusto ko. Siyempre, pag nag-pray ako, gusto ko matupad kagad yung prayer ko. But hindi eh. God allows it. Sabi nga ng Gen Alpha term, let it cook. Let it cook. Let Him cook. Let Him cook. Because God wants us to learn from that experience, from that pain, from that suffering, from that sacrifice, what truly matters. But remember, God understands our exhaustion, our struggles, our pain, our sacrifice, our cry. Naiintindihan tayo ng Panginoon. And this is the truth. God welcome tired heart, not perfect ones. God, ang gusto lang ng Panginoon is lumapit ka sa Kanya. You don't need to be okay. You don't need to be good. You just have to come to God. Palagi kong sinasabi to sa ministry. Okay, maganda. The best kung marunong ka na, willing ka pa magpagamit. Pero it is not, hindi lang yun. Kahit hindi ka marunong, kahit hindi ka magaling, basta willing ka, gagamitin ka ng Panginoon. How much more kung marunong ka na, willing ka pa magpagamit. So ganun din sa atin sa Panginoon eh. We just need to come. Alam na niya na iintindihan tayo ng Panginoon. Ang kailangan lang natin is lumapit tayo sa Kanya at sabihin ang mga ito. Mag-pray ka nga. You have to pray to one-on-one prayer, diba? Or yung communication natin sa Panginoon. Number 2, rest is found in His presence, not in His absence. Pag tayo ay may problema, gusto natin mag-comfort, gusto natin mag-rest, huwag tayong lalayo sa Kanya, kundi mas lalo tayong lumapit sa Kanya. And yes, sometimes it's intimidating to come to God when we have problem. Katulad ko, pag may problema ako, parang ang hirap-hirap lumapit sa Kanya. Pero yan yung lie. That is the deception. The evil one is trying to deceive us or to use against us, na pag may problema ka, pag unclean ka, pag nagkasala ka, pag may nagawa kang masama, ay nakakahiya sa Panginoon. Hindi. Dapat nga pag tayo nagkaroon ng problema, nagkaroon ng kasalanan, mas lalo tayong lumalapit sa Kanya, because in His presence, there is peace. In His absence, there is only chaos. Now, sometimes we think kasi, if everything stops,
maybe I will finally have peace. And most of the time, this comes to mental health. Gusto ko na mamatay para tapos na. Gusto ko nang mag-give up. I want to give up. Pagod na ako. Wala ako, lahat na lang ng ginawa ko pumapalpak. Wala akong maasahan, wala akong mapagkatiwalaan, parang wala akong silbi sa buhay, lagi na lang akong palpak. Lord, gusto ko na lang mamatay para tapos na 'tong lahat ng problema na 'to. And most of the time, may mga isip tayo na tinatago natin in the back of our head na meron tayong gano'ng thoughts. Lalo sa mga taong may mental, may depression or may mental illness. Only in His presence can there become that we can have peace. Now, mahirap sabihin yun sa mga taong may depression or taong may anxiety or taong namomroblema sa mga ganung bagay. Mahirap yan. It takes time. Kaya nga tayo as Christians, hindi natin minamadali ang gospel. We are only here to share the gospel, to put that seed, to plant that seed, and let the Holy Spirit do its work. Or ang sinasabi nga natin, let Him cook. Now, the best real rest is not found in running away like ginawa ni Jonah. Kaya lang si Jonah and the big whale. Hindi. It is found in running to Jesus. May kanta nga tayo, I saw God running, di ba? May kanta yun eh. Nakalimutan ko yun na yung ano, pero and I come to me, he held in his arm, that in his voice, the son, I'm home again, and in the boy, tears in your eyes, son. I saw God running. Basta yun yung title, pero hindi ko na maalala yung yung lyrics. So, sabi nga ni Jesus, come to me and I will give you rest. Sinabi ng Panginoon yan, not to scam us, but to give us assurance that when we come to Him, yes, may mga sacrifices, yes, may mga pagsubok, but when we come to Him, there will be peace even in chaos. When I say peace in chaos, kahit may problema ka, kaya mo pa rin magsalita o magsabi na praise the Lord, God is good. Because your heart, your trust, your faith is anchored not on the situation we are in, but in Jesus Christ, the perfection of love and peace, diba? Now, hindi dapat you solve everything first kasi diba pag may problema tayo, parang ganito kasi ang conception nun. Pag may problema tayo, parang ayaw ko muna mag-church kasi may kasalanan ako. Pag nagbago na ako, pag nalagpasan ko na 'tong problema ko ng 'to, 'di ba gano'n tayo? Hindi eh. Hindi, you don't have to solve everything first. You don't have to be strong. You just have to come to God. Talk to God. Be with God. Be honest with Him. It's not all roses and butterflies, but there will be peace. It's hard. Mahirap. Alam naman natin mahirap ang buhay sa mundo. We know that life is unfair, life is hard. Kung gano'n na nga tapos di ka pa malapit sa Diyos, magkaka-letse-letse na ang buhay mo. That's why as Christians, our foundation is not on our capabilities. Our foundation should not be on what we can do, what we know, what we have. Our foundation should be in Jesus, the firm foundation. When we pray, brothers and sisters in Christ, our problem may not instantly disappear. Kasi sinabi ko kanina, most of the time, God wants you to learn in order for you to move forward. But our hearts become lighter. Our soul breathes again when we fully trust the Lord. And when I say fully trust the Lord, hindi po to yung pag may problema ka lang, tas gano'n na lang kagad. No, it's a commitment. It's a lifelong journey. Last but not the least is number 3.
We carry each other in prayer. Ito po ang pinagkaiba ng simbahan. Ang simbahan po dapat pinagpe-pray bawat isa. Hindi lang po soul prayer to, kundi it is a congregational prayer to pray for one another. Hindi para chismisin ang mga kapwa natin, kundi para palakasin natin ang bawat isa. We pray for one another, because like the Bible said, as iron sharpens another, as iron sharpens iron, so does the brother and sisters in Christ should sharpen one another. Make accountability. Meron kang commitment partner, may accountability partner ka, may prayer partner ka. Because kung wala kang mga yon, paano mo nilalabanan ang mundo? Kung kinakaya mo siya ngayon, paano pag hindi mo na kaya? Church should pray for one another. The church should be praying for each other. The church should be praying not just on our own prayer request, but for the requests of other. Because vice versa yan. When we pray for one another, those other will pray for us. And I believe that prayer is efficient, effective, it works, it's powerful, it's relevant. Because in our life, pinatunayan na paulit-ulit ng Panginoon na tunay at tapat siya noon, ngayon, at papakailanman. Our life testimony revolves around prayer. Because people are praying, there is miracle happening. Kung ang church hindi nagpipray para sa bawat isa, that is not the church. Because the church is not a building, it is not a religion, it is not an organization, but it is a family of God, praying, loving, comforting, and being with one another. Prayer meeting is not just a routine. Your prayer life, your devotion is not a routine, it should be a lifestyle. Regardless of your hecticness of your schedule, regardless of your busyness in your work, in your studies, in your ministry, there should always be time to pray to the Lord and have devotion with Him. Because all of this said and done, matapos ang mundong ito, hindi po madadala ang credentials mo, hindi madadala ang kayamanan mo, hindi madadala yung deadlines ng trabaho mo, hindi madadala kung ano ang meron ka, kung sino kilala mo. Ang matitira, ano ba relasyon mo sa Panginoon? We are not perfect. We are not perfect. Ang dami nating limitasyon. Ang dami nating shortcomings. But I praise the Lord because even if I have many shortcomings, I have many limitations, God still choose to love me. Kaya nga sinabi ko sa aking message nung February 15, the greatest love story or the greatest I love you is when Jesus died for you and for me. As we pray, it is a place where the tired are strengthened. When we pray, it is a place when the weak are lifted. When we pray, it is a place the silence are covered in prayer. You don't need to talk. You just need to have time to the Lord. Fully focus to Him. Tonight, we remember no one here has to carry everything on his own. You don't have to be alone. As a church, we should help one another. We should uplift one another. We should encourage, motivate one another. We should love, forgive one another. As we end in our message this evening, meron lang naman tayong bagbulay-bulayan, and I hope pag-isipan nyo to. What has been making you tired lately? Yung iba, obvious work, di ba? Pero go deeper. What has been making you tired lately? For me, expectation. Because of my high expectation,
na napapagod din ako. Parang yun yung isa sa mga kinakapagkuran ko. Next is regrets. Sa dami na pwede kong ginawa, ba't hindi ko ginawa? Sayang. Yung mga ganun, di ba? Siyempre, ano to, nasa sa inyo kung ano yung go deeper. Hindi lang to sa work, hindi lang to sa ano yung mga bagay na makes you tired, makes you weak, makes you want to give up. Pag-isipan nyo ano yun. Bakit? Kasi pagpipray mo yun. Next, what do you need to surrender to God? Nalaman mo na yung mga nagpapakapagod sa iyo. So what do you need to surrender to the Lord? When I say surrender, not to give up, hindi yung ayawan na, but to surrender, to give it to the Lord. Lord, hindi ko kaya mag-isa to. I give it to you. Your will be done. Kahit masakit, I will follow you. Alam yung kanta, I will follow you wherever you will go. Now, I hope that you will reflect tonight. How can we pray for one another sincerely? Kasi madali magsabi, I'm praying for you, but do you really pray for them? Sinabi ko yan kay Elaine, sinabi ko yan kay Demi, sinabi ko yan kay Ate Moratina, and sa iba mga, kasi kilala niyo naman to eh. Yung iba sinabihan ko rin, ano nga eh, mas malapit pa yung ano, anyway. So, kausap ko sila, it's easy to say I'm praying for you, pero are they really praying for you? So sa church natin, mga kapatid, when we say we're praying for them, you pray for them. Wag lang tayo puro salita, dapat may action din tayo. It's hard. Kasi minsan nakakalimutan. Yes, okay lang. Hindi mo naman kailangan araw-araw ipag-pray. At least, di ba? At maalala mo once a week or twice a week. And I really am grateful and thankful kay Mami kasi kami dalawa pinagpe-pray. Hindi naman sa ina-announce na, oy, kami nagpe-pray sa inyo, hindi naman sa ganoon. But thank you kay Mami kasi siya yung kasama ko mag-pray para sa mga tao, sa members sa church. Okay, sige, later lang po ha. So, as we end, remember this. When you are tired, don't give up. Draw near to God. Let us pray. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, Lord, we see every tired heart tonight. Thank you, Lord, that we don't need to pretend in your presence. Lord Jesus, give us rest in our minds, peace in our hearts, and strength for tomorrow. Remind us, Lord, that you are near to the weary and brokenhearted. Lord God, carry what we cannot carry anymore. We need you, Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. At dyan po nagtatapos ang ating mensahe. Tayo po ngayon ay dadako sa mga panalangin. So meron po tayong pinapractice ngayon, which is the finger prayer. Thumb, index finger, middle finger, pinky, ring finger, and pinky finger. So mag-ano po ako, mag-a-assign po ako ng mga tao. So, nasaan na ba yun? So, ano nga, yun. So, yung thumb po is family and friends. Index is leaders and teachers. Middle is government and authority. Ring finger is the weak and sick, or the widowed and the elders. And last but not the least, itong self natin. So pagpe-pray po natin, apat po muna ipapag-pray natin. Then we'll pray for sa atin lahat. Then I will close us in prayer kasama ng mga prayer requests po. Alright, so I will give Ate Chris, pwede ikaw sa family and friends. Family and friends, Ate Chris. Si Mami, teachers and leaders. Si Papa sa government and authority. Ay, nawala. So, si Ate Chris, family, friends. Si Mami, leaders and teachers. Si Papa, government and authority. And Nay Connie,
Pwede ikaw po sa weak and sick. Ipag-pray po ang weak and sick. Alright, then pag-pray po natin, I'll give time to pray for us, yung mga ano natin. Then I will close us in prayer and pag-pray din po natin ang mga prayer request po natin. Okay, una po si Ate Chris, family, friends, mommy, leaders and teachers, si Papa, government and authority, and si Nanay Connie. Prayer for the weak, for the sick, for the widow, sa mga elders, pag-pray din po natin. Alright, so may I request Ate Chris to lead us in the thumb finger. Hello? Pamahinaan mo. Hello? Okay. Let us pray. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa biyaya ng pamilya at sa mga taong inilagay mo sa aming buhay. Ngayon ay itinataas namin sa inyo ang aming mga pamilya at lahat ng malalapit sa amin. Ingatan mo po sila saan man sila naroroon. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan, sakit, aksidente at panganib. Balutin mo po ng iyong banal na presensya at ipadama mo ang iyong kapayapaan sa aming mga puso. Pagpalain mo po ang aming mga tahanan na puno ng pagmamahalan, pagkakaisa, pag-unawaan, at pagpapatawad. Alisin mo po ang mga galit, pride, at hindi pagkakaintindihan. Turuan mo po kami magmahal ng tapat at magsalita ng may kabutihan. Ibigay mo po sa amin ang pangangailangan na spiritual, emotional, physical, and financial po. And higit sa lahat po, ilapit mo kaming lahat sa iyo na ang aming pamilya ay maglingkod at magbigay luwalhati sa iyong pangalan. In Jesus' name I pray. Amen. Okay. Sa akin naman, para sa mga teachers, okay, kasama ko po ang mga ka-office mate ko. Nandito po kami lahat nakikinig. So, pag-pray namin ang mga teachers. Lord, we live up to you ang mga teachers natin na sila po ang nagiging haligi sa mga bata na matutunan lahat ang mga dapat matutunan. Kaya Lord, bigyan mo po sila ng katilinuhan, wisdom, strength na gagaling sa inyo. Para sa ganun, Lord, they can teach well sa mga kids, mga bata, and even their family. Ang kanilang mga anak, maturuan nila ng maayos. I-bless mo po ang bawat isa, lalo na sa mga teachers na mabigyan po nila ng importansya ang mga role nila sa buhay. At saka Lord, bigyan mo sila lahat ng kalakasan kasi alam namin ang nangihina po ang ibang mga teacher magtuturo sa mga estudyante, magtuturo sa mga kamag-anak, magtuturo sa lahat-lahat. Kaya God, dinadalangin ko po sila na patubayan mo po sila, guide their way, guide them Lord, and give them strength na gagaling sa inyo. Kaya alam ko walang imposible sa inyo, Panginoon. Kaya maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Pa? Okay, let's pray. Okay, let's pray. Our Heavenly Father, Lord, once again, we would like to thank you for all the blessings that you bestowed upon us. Thank you once again, Lord, for this opportunity na muli po kami makapag-devotion, Panginoon. Thank you po sa patuloy mong pangangalaga, pag-iingat sa aming lahat. Once again, Lord, we acknowledge you as our Almighty God, Panginoon, na wala kaming magagawa kung wala ka sa aming buhay, Panginoon. Patawarin mo po din kami kung ano man po ang mga nagawa namin pagkakamali, pagkukulang, kasalanan. Linisin mo po kami ng inyong dugong banal at gawin mo po kaming karapat-dapat malinis sa iyong harapan. Lord, sa gabing ito, we're praying for our government official, national man o local, naway i-bless mo po sila, Panginoon. We're praying for them na bigyan mo nawa sila ng wisdom, ng katalinuhan sa magandang pagpapalakad sa aming bansa, Lord. Na sana po maging maganda po ang kanilang service sa mga tao dito sa bansang Pilipinas, Panginoon.
na naway maging good governance sila, Panginoon, at wag nilang pairalin ang kanilang mga sa sarili, Panginoon, naway maglingkod sila sa bayan ng tapat sapagkat ito ang kanilang tungkulin bilang mga opisyal ng bansa na pinagkatiwalaan ng mamamayang Pilipino. Pagpalain mo din, Panginoon, ang aming economy sa mga susunod na mga taon, Panginoon. Pagpalain mo po mga mamamayan namin, Panginoon. Kayo na pong patuloy na kumilos, Panginoon. Into thy hands, we commit everything to you, Father God. Because all these things we ask and pray in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Amen. Okay, Nay Connie. Nay Connie, kapre po ng weak, the weak, the sick, the lost, the widow, the elders. Ipagpa sana Lord, ikaw na po ang bahala sa amin. Sana maging tanda sa amin pagmamahal sa iyo, Panginoon. At yung mga pamilya namin, sana maging maayos lang. Panginoon, ikaw na lang ang magabay sa kanila. Ano namin, Lord, sa iyo, lahat ng mga gawain. Sa lahat-lahat na mga gawain. In the name of Jesus Christ, Amen. Tayo po yung magbigay ng konting minuto as we pray for ourselves sa ating mga sarili. Hallelujah, hallelujah. Jesus. Maraming salamat. Hallelujah, Panginoon Jesus. Sa mga pagkakataong ito, Panginoon, as we pray for sa aming mga sarili at aming mga kasamahan, Lord, we are praying for the prayer requests of our brothers and sisters in Christ this evening. Lord, we are praying sa prayer request nila Mama and nila Papa na good health of everyone, God's protection and provision of everyone. We also pray for God's sustaining grace sa Diva de Guzman and Galapon family. We also pray our safe trip sa Friday at safe trip din nila Inang at nila Tita Babes ngayong gabi papunta sa kanilang pupuntahan. We also pray for the Philippine government and economy. Maganda din po magkaroon po ng good weather sa Friday and Saturday as we celebrate Inang's 80th birthday. Gabayan niyo po at huwag mo pong papabayaan sa aming pag-drive ni Ralph. Ay gabayan niyo po kami na makapunta at makauwi ng ligtas, Panginoong Hesus. We also pray for the prayer request ni Mami for good health to everyone, especially dyan sa FBD ba Company CPAs na nag-start na po ang income tax season overtime. Sa mga staff na nandyan, sila Neris, sila Shelo, sila Nicole, sila Karil, sila Ma'am Jo, sila Jana, sila Ma'am Bibing, sila Abby, at sa mga kay Ate Chris, kay Faye, kay Mami, at sa iba pang mga nandyan na hindi ko nasabi, Panginoon Jesus, I pray for wisdom, I pray for protection, good health sa kanila, huwag silang papabayaan, Panginoon Jesus. We also pray for our Sunday worship service, sa aming Sunday school, sa discipleship class in the afternoon, agad din po sa mga deadlines office, at we are also praying for our church, Light of the Mountain Church of the Nazarene, sa mga members, lalo sa mga members namin na sa abroad, hindi po silang papabayaan, Panginoon Jesus. We also pray for the prayer request ni Rica, Panginoon, long life, safe, healthy family, work ni Mama at ni Mama, ni Papa abroad, si Kuya Ryan niya, ang pag-aaral ni Ryle at Ate Leng's health, sa work niya and work ni Sed,
sa financial provision, guidance, strength, wisdom, sa kanyang mga ginagawa, Panginoon Jesus. Gabayan niyo po si Rica at huwag niyo po siyang papabayaan. May you continue to be with her, bless her, and use her mightily for your glory, honor, and praise, Panginoon Jesus. We also pray for Ate Chris' prayer request. Sa mga prayer request niya, Lord, na long life, complete healing, sa fraud audit, company outing, wisdom and strength, God's protection, financial and daily provision, good weather for company outing, church anniversary, 10th church anniversary, magkaroon ng more clients, church service and Sunday school, and discipleship class with Pastor Andy. Ganun din po sa mga iba pa niya mga pinag-pray, Lord my God. We also pray kay Nanay Connie sa kanyang prayer request for good health and family. Ganun din kay Nanay Connie, huwag niyo po siyang papabayaan. Gabayan niyo po siya, protektahan, at bigyan niyo po siya ng malakas na pangangatawan, Panginoong Yesus. We also pray for prayer request ni Faye, healing kay Andre, may lagnat siya, nag 38.8 kanina. So Lord, protektahan niyo po siya na ma-recover niya agad at huwag siyang mapahamak, Panginoong Yesus, daily provision, strength sa araw-araw. We also pray for our church, the Head of the Mountain Church of the Nazarene, sa mga leaders, sa mga pastors, sa mga members, sa mga elders, sa mga youth, sa mga kids, sa mga seniors, sa mga adults, sa mga ministry, sa mga gagawin namin, Panginoon, para sa iyong kadakilaan. Gabayan niyo po ito na maging kaaya-aya ito palagi sa inyo, especially ang aming leadership, Panginoon Jesus, na maging sentro palagi ito sa inyo, Panginoon Jesus. Lord, gabayan niyo po ang bawat isa, naway maging kaaya-aya ang aming mga iisipin, sasabihin at gagawin sa inyo, Panginoon Jesus. We also pray for our building, sa aming mismong aircon, electric fan, gitara, amplifier, drums, mixer, mic, battery, yung mga upuan, yung mga pinakain namin, yung message, yung PowerPoint, yung praise and worship. Lord, pinupuri ka namin, pinapasalamatan na huwag gamitin niyo itong mga to upang magbigay pa na lalo ng pasasalamat sa iyong kapangalan, Panginoon Jesus. Ganon din sa Lord sa may mga namomblema, sa may mga mental problem, mental issue, Lord. We also pray for our sisters, Sister Elaine at Ate Moratina. Gabayan niyo po sila sa kanilang pagsubok na tinatahak, lalo sa depression ni Elaine. Gabayan niyo po at huwag niyo po papabayaan ang pamilya nito, lalo ng kanyang kapatid. Ay gabayan niyo po, Panginoon Jesus, na may tulungan niyo po sila, may you give them peace and comfort that is coming from you. Sa Nicolas family, dahil po ay sila ay namatayan, lalo po na sa kanyang kapatid na si Joey. Nicolas, gabayan niyo po ang pamilya niya, naway ay bigyan ng comfort and peace, Panginoong Isus. Ganun din po sa mga namomblema financially, Lord, we pray for provision that is coming from you sa may mga sakit. We pray for comfort, healing, fast recovery that is coming from you. And for the rest of us, Panginoon Jesus, we pray that you may comfort us and be with us always, Lord. Lord, hindi namin kakayanin itong buhay na to kung wala ka. We are desperately in need of you. Be with us, Lord Jesus. Gabayan niyo po ang bawat isa sa amin. Maraming salamat sa buhay ni Nanay Connie, ni Mama, ni Papa, ni Rica, Panginoon Jesus, kay Faye, kay Ate Grace, kay Mami, at ganda sa mga nakikinig at nanonood na kasama nila. Ay bless you po sila at huwag niyo silang papabayaan, Panginoon Jesus. Lord, continue to protect us and use us mightily lalo sa mga ginagawa namin, Panginoon Jesus, para sa iyong kadakilaan, Panginoon. Lord, ganun sa youth, sa NDI, sa NMI, at sa mga gagawin pa namin para sa iyo, Panginoon. Lord, binibigyan namin ng papuri at pagsamba sa ngalan niyo. Pinupuri ka namin, Panginoong Isus. We give you all the glory, honor, praise. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Magandang gabi po sa inyo. Maraming salamat po. And God bless po. Good evening po sa inyo lahat. Maraming salamat. Picture na po in 3, 2, 1, smile. Alright, God bless you po. Stay safe. See you this Sunday po. Bye-bye. God bless. Thank you. Thank you po. Thank you, Rita. Thank you, Mapa, Connie. Salamat po. Sa mga sa office, salamat po. God bless po. Bye-bye po. Bye-bye. God bless po. Good night. Bye-bye.